ako. No, kung isa tong nasa live, please come forward. No, atong i-fill in ang ato ang mga lingkuranan sa atubangan. Okay, so maayo kayo ang Ginoo. Agree ba mo? And please help me welcome ato ang beloved pastor from New Zealand, Pastor Wayne. We are so glad that you are here with us today. And of course, ang atong brother po, gikan sa international, no, si Kuya Ruben. Welcome again sa Jesus is Lord. So, nalipad yun kami dako, mga igsoon, na naan ato ang mga kaubanan. So, as we approach the end of the year, pila na lang ka simana mga igsoon, 2026 na, kisabay nagdahong nga 2026 na, next week. No, excited ba ta sa bagong tuig? Amen! Oo, anak yun, excited kita mga igsoon, and uso pa ba sa ato karon ang mga New Year's resolution? No, na-remember na ako si Pastor sa magwali siya every December is ihagin na ginahatag sa ato ang kailangan nga sa bagong tuig na ako tayo fresh nga faith, na tayo fresh nga pagkigirelasyon sa Ginoo, na tayo bago nga kasing-kasing dira sa Ginoo. Amen ba? And katong mga dili, mga negative, kailangan natong biyaan sa year 2025. Biyahin na na igsoon, yung naimuhang tapad niya. Biyahin na ng mga negative, especially mga negative thinking. So, this morning, can we evaluate ourselves, mga igsoon, kung kapila bata na himong grateful dira sa Ginoo, or in contrast, kapila ta na himong compliant dira sa Ginoo. No, ma-evaluate ba nato ato ang kasing-kasing sa tibuok tuig nga nahitabo sa imuha karon? Ma-evaluate ba nato nga mas nahimutang grateful sa Lord or na mas nahimutang bagulbulan? Taas ang kamot, joke lang. No, so mo na siya mga igsuon nga, it is very important as we approach the year 2026 na mahimog gyapon tang grateful. No? Dili lang kay December. In fact, every day dapat mahimutang grateful, no? Mahimutang grateful sa Ginoo. And kung atong sungahon, sometimes especially sa ako, na-review kan ko sa Holy Spirit ba kay every December or mga September, October, mga bare months, kaya bitaw makaingon ta sa itong mga kailangan, feel na ba ni mo ang Christmas? Mangutana na yung tapad, feel na ba ni mo ang Christmas? Ganun mag yung mangutana nga, feel na ba ni mo ang Christmas? Or kanang Merry ba yung Christmas karon? Nung ano naman yung mga yung ng mga thinking, mga igsuon, mag-base ba ang ka-Merry sa atong Christmas based atong mga accomplishment throughout the year? Or mag-base ba ang ka-Merry sa atong Christmas tungod sa mga answered prayers nga nahitabo sa ato Diba? No, yung kasagara ang mindset, but the Holy Spirit reminded us that this should not be the mindset of a believer in Christ. No? Sama lang na siya sa kanang birthday nga wala siya naghanda. No, kung wala siya naghanda, dili na lugar nimo siya i-greet og happy birthday. No? Pero kung naghanda ka ni grabe lipay, adto mi sa imong birthday ha, no? Kanusa man ang kumbira. No, sama ana niingon nga ato man yung nakasanayan na December is the birth of Jesus. So it's about Jesus, and nasayod ta na maigsoon last Sunday gi-preach ni Pastor Beth na unsa ang katuyuan to celebrate Christmas, and dili na siya bago sa atoa. And my prayer today that may the joy of the Lord be the strength sa atong matagusa nga kinabuhi. Inanay mong tapat, may the joy of the Lord be with you always. So dapat atoan na siyang ikinabuhi nga ang kalipay nato diha sa Ginoo is magpabiling gyud gayud. And our theme for this month, breakthrough generosity that abounds. Palihog ko sa ato ang physical presentation. So, mo di siya ang ato ang theme verse, Ganong kailangan man or gitudluan ta nga maka-breakthrough ta na mahimutang generous or mag-abound sa ato ang pagiging generous mga igsuon. No, ganong tudluan ta ganong kailangan yung maka-breakthrough ta or pipila sa ato or kita na nahimo na ba tang generous, pero kailangan yun natin pinasahin nga maka-breakthrough ta na pag year 2026
is dili na ta maduduha-duhaon nga manghihatagon. Amen ba? Nung wala na sa atong huna-huna nga, 2026, dili pa biya ko sure kung kanang magpabilin ko sa akong trabaho or daghan pa kong savings ani kay murag nahurot na sa December. So kanang magkuan sa gid ko ani magtipid-tipid sa gid ko ani no ana ba akong panghuna-huna. But the message of the Lord today that tudluan ta nga maka-breakthrough ta no nga moabound sa ato ang pagiging generous. So nga naman, anong kailangan man, because generosity reflects God's character. No isa na siya ka-character sa Ginoo nga kailangan no sa isa ka Kristohanon na ataana. Amen? No, lisod kaayo nga Kristohanon ta pero dili makita sa ato ang pagiging generous. So unsa na lang ang paggamit sa Ginoo sa ato kung dili nato kaya muhatag. And mind you mga igsoon, ang pagiging generous is dili lang na siya kwarta ha. Basta ka na mga po siguro ni si Sister Ana or mga po siguro ni akong mga kinaanak no. Dili lang siya kwarta mga igsoon. And every aspect sa ato ang kinabuhi is pwede ta mahimong generous sa imong time. Especially sa atong time diha sa Ginoo, atong time sa atong family. Amen? Ang atong paghatag og advices atong mga kailangan na ginahanglan. It's being generous sa ato ang paghatag og pansin pagtagad sa ilaha. So how do we experience breakthrough in generosity? Paunsa man nato ma-experience? As the saying goes, a grateful person is a generous person. Agree ba ta? Kung grateful ang isa ka tao, for sure generous pud na siya. No? Paunsa man mahimong generous ang isa ka tawo nga dili siya grateful, ungrateful siya. No? Sama lang tagaan mo regalo, unya di siya ganahan. Batik kay ito kung nadaw tayo mo muhatag pa lugar ko. No, ungrateful siya. Pero kung grateful ka igsuon, na ay kalipay sa imong kasing-kasing nga muhatag, mo share kung saang naa sa imong ha. Amen? Amen. So a generous person is grateful pud siya. No, kung generous ka, nagid ang kalipay. Siyempre, nagid ang kalipay sa imo ha. These two traits are deeply connected. No? Kanang duwa ka character is naa na siya. Dili na siya pwede nga magbulag. No? When we are grateful, we are generous. When we are generous, we are grateful. So, to live this out, we must first understand characters. No, para dili mawala bitaw sa ato ang matag-usa nga huna-huna or sa atong mindset nga kanang mong pagiging generous mga igsoon kanang naagi tao nga lisod jud kaayo sa para sa iyang muhatag or lisod jud kaayo sa iya para mo share, no? Kanang makita nato ba nga naagi tao nga magsakit jud iyang buot kung i-let go niya ni nagamit. No, ako mga igsoon, ako'y kailan nga pag muadto na gaya na siya sa among balay or sa akong kwarto, dili gid mahimo nga wala na siya dala. No, pag muadto na siya sa akong kwarto, naagin na siya pamonitor or ginaingon nga i-harbor, no, pa-arbora ko ani bi. Unya iya pag yung kuhaon ka na pag yung mga bag-o, mga igsoon. No, kanang bag-o na akong pinalit or kana yung gipunan, gipalit na ako, mo gid na iyang favorite. Katong mga ganahan, mga lamion, mo gid na, no. So ako no sa noon na is magsakit yun akong buot mga igsoon. Kung makabalo na ganit, kung mawato na siya sa mga pagtaguan, na ako na akong mga bag-o nga gipinalit, o mga sanina, o mga perfume, taguan na ako na, dili ko magpahalata nga na yung mga bago, kay for sure, arboron yun ang mga igsoon. So, kato siya is kanang gi-review ko actually sa Ginoo ato. Kay dili lang maputo ka isa na hitabo throughout yun, kay kailangan ako ni person, so po na ako, no, family food. So, kanang sa tanan sa katugayon sa panahon nga paniguban na mo ingon ana gyud ang iyahang kuan bitaw iyahang kuan pagwato siya sa amo ang balay or sa ako ang kwarto. And one time is natingala ko kay dili naman siya ang mga arbor mga igsoon, siya naman ang muhatag. Praise the Lord! Nakayong ay pwede di ay nga siya na po dahil ang muhatag. So ato nga tayo mga igsoon is kanang nakayot ko nga dili gyud ay ang magdinalo, no? Tudluan yun dahil sa ato sa Ginoo, sa itong matag-usa nga kasing-kasing nga kanang bitaw na sa itong kasing-kasing nga dili lisod sa ato ang muhatag. Amen ba? So to live out no sa ani nga maka-breakthrough ta in generosity nga mo-abound jud sa ato
is to know the character of God. Kay paunsa man ta makahatag sa uban kung dili na to mabalaan ng atong Dios nga giilagaran ingon ani di siya ka generous food sa atoa. No? There's story in the Bible nga katong di ba familiar man ta sa katong ipakaon ni Jesus 5,000 men, no? That story is pagiging generous sa atong Ginoo. But naapagid ay sa Old Testament nga mas nahimo yung generous ang Lord. So atong sutahon, no, ang pulong sa Ginoo dira sa Exodus, palihog ko ma'am. Ingon dira the story of manna. Sa may familiar ani. No, there's the story of manna dira sa Exodus. Ako na siya ibutangan dira na trust today's provision and unlocks tomorrow's generosity. Ganun nag-ingon man dira ang trust today's provision kay daily gi-provide sa Lord, no? Ang panginahanglan sa iyahang katawhan. Daily gyud mga igsuon, no? Walay pakyas. And tungod ana na-reveal ang character sa Ginoo kung sa siya ka-generous, no? And in terms of that, pagkaabot sa New Testament is mas damor pag yun na nahimong generous ang Lord because iyang gihatag sa ato ang iyang buktong anak which is si Jesus Christ. And as a believer in this generation, dapat kaning word na generosity or kaning character na generosity is naa nagyud sa ato ang mga igsuon because gihatag na ni Lord ang mana, no? Gihatag na ni Lord ang tinuod nga mana which is si Jesus Christ nga dili na gyud siya kanang ma-spoil, dili na gyud siya uluron because it is eternal which is the salvation nga gihatag ni Lord sa ato. Are we excited? Amen. So Exodus chapter 16 verse 4 to 5 and I read version, no? Ingon dira, then the Lord said to Moses, I will rain down bread from heaven for you. The people are to go out each day and gather enough for that day. And this way I will test them and see whether they will follow my instruction on the sixth day. They are to prepare what they bring in, and that will be twice as much as they gather on the other days. Exodus chapter 16 verse 35, sa katapusan ni siya, no, ingon dira, the people of Israel ate the manna for 40 years till they came to the habitable land. They ate the manna till they came to the border of the land of Canaan. So naamis ko mga igsuon kaning giingon diri nga gi-provide sa Lord ang manna for 40 years. Imagine, pila naman imong edad karon, no, gawa sa mga nilagpas na og 40. Pila naman imong edad karon or asa ko alis mag 30 pa ko. So imagine sa 30 years I do believe gi-provide gyud sa Lord, no, sa akong kinabuhi, akong mga panginahanglan doon. And kani 40 years every morning fresh from heaven nagihatag sa Ginoo ang mana sa iyang katawhan. So what is the story behind of this? No? Imagine kani sila is mga Israelites ni sila nga gikan sa Ehipto, no? Nakadto dayon sila into the wilderness kay gilid sila ni Moses. Mo nito siyang time first before nahitabo ning miracle of mana is nahitabo na ang katong milagro sa Ginoo nga gitunga sa Ginoo ang Red Sea para makaagi ang mga Israelites no makalingkawa sila sa ilahang mga kaaway or sa mga Egyptian. So kato palandaan is a very big na kaayo nga milagro sa Ginoo. No, imagine gitunga sa Ginoo ang dagat para lang makaagi, no? Ingon dira nga sa Ginoo walay imposible, sa Ginoo na agyoy pamaagi. Amen. So sa mga sitwasyon karon, I do believe the Lord, no, pwede kaayo nga mubuhat og mga pamaagi. And kanina abot na dayon months lang mga igsuon, weeks lang after sa pagtunga sa Ginoo na nakaagi sila sa Red Sea. Just weeks after the Red Sea miracle, the Israelites grumbled in the wilderness of sin. So nagbagut-but ang mga Israelites, forgetting God's deliverance and complaining about hunger. Uy, no? Nagreklamo sila kay gutom na daw, gutom na kayo. And imagine sa ato personally kung gutom gani kay ta, you are not when you are hungry.
No? Kaya yung gawas na yun ang atong tinuod nga kinaiya kung gutom na yun kaayo ta. So, anay nahitabo sa ila sa mga Israelite. But instead of judgment, God promised bread from heaven, which is the manna, as daily gift and test of obedience. So, gihatag sa Lord ang mana sa ilaha, motong ingon siya kay Moses na every morning, magpakanaog ko dira og bread of manna para sa katawhan. But naay instruction ng Lord. Na siya instruction to test their obedience kung mo-follow pa ba no, ang iyang katawhan sa iyang mga instruction. Ato nga tayo mga igsoon, wala pa yun na kailan ang mga Israelites kung kinsa ilang Ginoo. Kay imagine, gibuhat na ni Lord ang first milagro nga grabe ka imposible dito sa Red Sea pero nakalimot gyapon sila. Dira na to makita no nga ang human nature is grabe gyud kaayo ka kanang bagut-butan, grabe gyud ang flesh gyud is kanang dili gyud nato maiwasan bitaw nga maabot gyud sa panahon nga maulit. Nagets na nako si Moses nga nung naulit siya sa iyang mga kauban nga wala tungod ana wala siya nakasulod sa kaanan or sa promised land mga igsuon kay naulit siya distract niya kaduwa no para mudagayday ang tubig. So ingon ani ang mga nahitabo sa mga Israelites. Ingon dira on the 6th day gathered double for the Sabbath rest. So ang in the every day is mukuha sila no og mana. And then para lang yun sa ilang kaugalingon o pila sila kabuok sa ilahang tent or sa ilahang pamilya. Dili sila pwede mo kuha o extra. Ang instruction ni Lord is kung enough lang yun sa isa katao. And then pagka 6th day, double ang ilahang kwaon kay tungod pagka Sabbath is kailangan sila mo rest dira sa Ginoo. So mo ang instruction sa Lord. Kay kung kuha sila og double mga igsuon, pagkaugma ma-spoil siya or uluron ang mana. So dili gyud siya. Imagine kung ingon ana tagaan ka sa Ginoo og kanang kwarta karon and then dapat higo lang gyud siya sa imong panginahanglan karon pagkaugma wala na gyud. Dili miskan apay mabilin pero mawala na siya sa imong bank account. Kay dapat karon lang gyud siya nga adlaw nimo siya gastuhon. So ana ang gipamaagi sa Lord sa iyang katawhan. No? And this story highlights, ingon ako ganina, human nature. We quickly forget miracles and complain, yet above all, it reveals God's glorious character. So, pamaagi ato, no? Wala na himo pareha si Lord kay Moses nga naulit siya sa iyang makatawhan. But in fact, ang first character nga gi-reveal sa Ginoo is na himo siyang gracious and merciful. Amen. So God is very gracious and merciful mga igsuon. No? Dili gyud nato kalimtan nga ang Ginoo nato gitagaan tag grasya, gikaluy-an ta. And in terms of generosity mga igsuon, dapat mahuna-hunaan nato nga ingon ani day akong Ginoo gikaluy-an day ko gigrasyahan day ko. And yet kita lisod kaayo para sa ato ang mahimong generous. Amen ba? No? Naaba na sa ato ang mindset sa atong analogy nga ang akong Ginoo manggani, gigrasyahan manggani ko, gikaluy-an manggani ko. Dapat ako po di ay mahimo po kong gracious o merciful. Ang ikaduwa nga character na gi-reveal sa Lord, faithful provider. Imagine for 40 years, no? Imagine 2026 mga igsuon dili ka pasagdan sa Ginoo. Kung karon pa lang daan na bay mga doubt sa imuhang kaugalingon nga unsa na pud kaha ang year 2026, no? Mahimo bang magadayaon ang ako ang year 2026 unsa bay gahulat sa akwa? But mind you mga igsuon, the Lord is faithful provider. Inay mong tapat. The Lord is faithful na mo-provide sa iyong pangingahanglanon. Sustaining them fresh every morning. No? Fresh every morning. No, mao na ang character sa Ginoo. Dili na to na siya kalimtan. Number 3, holy and sovereign. No? Character sa Ginoo nga iyang gi-reveal. Gitisingan sa Ginoo. Tagaan niya og chance nga makakaon ang iyang katawhan may obedience to follow His instruction. Kaya kanina time, dili naman i-introduce sa Lord na kailangan mo rest
pagka 7th day. So, tanawa na mong igsoon kung nag-rest, bagyod na siya tinuod taga-Domingo. No? Or basen, present taga-Domingo, pero haward, naman kayo, lahi na tayo ipanghuna-huna pa, grabe na tayo kayong anxiety, grabe na tayo kayo ang mga, naguna na ang mga problema. So, pag ngayon kayo kag-rest, isa man, rest yun, no? Biyan sa gitna to ang mga kanang ipanghuna-huna sa atong panimalay or unsa man ang atong mga kakulian. So, number 3, generous and equitable. Dili na to makita nga generous gyud ang Ginoo. And equitable, no? Equal lang ang paghatag sa Lord sa iyang mga katawhan. Dili pwede nga sobra si Kuan. Siya sobra kay kanang si Moses dapat daghan niya kay leader siya ani niya time. Wala mga igsoon. Equal lang yun ang ihatag sa Lord. Igo lang yun ang ihatag si Lord to provide ang needs sa iyang katawhan. So, giving exactly what each needed, no one lack, no excess for hoarding. So, dili gyud maayo mga igsuon nga mag-hoarding. No? Or kalabitang hadlong mahutdan. Dili gyud dahil na siya maayo mga igsoon because the Lord dili palangdaan. Gitudloan na niya iyang mga katawhan nga kung unsa lang ang igog, unsa lang ang dapat mao ang i-provide sa Lord. So what we can learn about this character sa Ginoong nabalaan naman nato nga ingon ani ang mga character sa akong buhi nga Dios, and to break through in generosity dapat wala na yung mga pagduha-duha. God's character free us from anxiety over the cares of this world. Amen ba? So dili gusto sa Ginoo nga makinabuhi ta ani nga kalibutan nga puno og kabalaka tungod lang sa mga material nga butang or tungod lang kay hadlong ta mahutdan o unsa lang ato ang para sa ugma. Because karon mga igsoon tudloan ta sa Ginoo to trust the daily provision nga gina-provide ni Lord sa ato. So, unsa man di ay i-prioritize sa Ginoo, no? Ingon dira ang Lord nag-provide sa to basic needs. Unsa man ang basic needs sa isa ka tao? Food, water, clothing, di ba? Ako man ang basic needs sa mga tao, no? But more than enough, gusto sa Lord po nga i-provide na mo grow ta in character. Tanawa na yung mga igsuon. Tsada mo kay nagsuot atong Christmas party, mo ba na ang nakulangan sa pag-provide sa Ginoo? Tsaka mga kaya siya bag, dilak-dilak ang mga kwintas, anog aritos, unsa pa ang naa sa iyaha. Mo ba na ikulangan sa Ginoo, nga walang i-provide sa Ginoo? No, mo ba na? Gi-provide yun sa Ginoo ang imong basic needs, mga igsuon. Kung wala pa man itong mga dagkong butang, mga wants to na ito, mga igsuon. Different ang needs sa wants. Amen? No? But I do believe God can also provide our wants. No? Mas damor pa po mo provide sa Ginoo labi nagmakita niya nga naatay faithfulness mo nag-obey ta sa iyang instruction dinha sa iyaha. So, how we cannot be grateful? Sige daw, be, paunsa man ta nga dili mahimong grateful dira sa Ginoo sa tibuok tuig nga iyahang gi-provide sa ato despite of everything. So karon pa lang daan is hawaon na nato sa tumatag sa nga kasing-kasing uguna-huna nga luya man karon o dili man kay na nasadya ang Christmas. No, hawaon nato na siya mga igsoon because the coming year is approaching. Ato ang nag-i-intune ang atong kasing-kasing to be grateful, no? Na mahimutang generous. Ako personally gusto ko maka-break through anong generosity next year because generosity will unlock the provision of the Lord. Na mas damor pa ang Lord nga muhatag ug mo-bless dira sa imuha. God wants you, me, and your family to experience this generosity that abounds. Kung mayroon kayo generosity that abounds is a lavish, overflowing, and giving empowered by His grace. So gusto ko sa Ginoo nga matilawan nato nga igsuon nga dili lang hantud needs ang iyang ma-provide sa ato ba kung ginaingon nga wants katong mga gusto na nimo katong mga gipangdango na nimo. Gusto na sa Ginoo nga ato anang masinati. In Corinthians chapter 9 verse 8 ingon dira, and God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times,
Healing all that you need, you will abound in every good work. Amen? So kaya di ay sa Ginoo nga i-bless ta abundantly sa tanang mga butang. Every time, no? Ingon dira all times. Kung sa aking mga panginahanglon. Kay gusto sa Lord nga ikaw na po mismo ang mahimong generous nga muhatag sa isig kaingon. Dili na tong ikaw nga sige pangayo, no? Kanang ingon nga, uy, kanang nautay muhatag sa akong gift karong Christmas, oy. Unta oy kanang ako na pud unta ang kanang daghan og ingon ani. No, dili na ikaw ingon na naigsuon kung maka-breakthrough ta ani next year ikaw na ang muhatag. Amen. Ikaw na ang ako ito Andre. Ato na dito, especially sa atong mga parents, di ba, mga anak mo na tong dream sa atong mga parents na mahatag na itong pinaka-best sa ilaha. No? Mo na siya, atong mga parents, ang isa po sa atong mga dream nga maka-extend pagyapunta sa atong mga pamilya, dili lang sa atong immediate family, but sa atong mga igsuon. Di ba mo na ito ang mga gusto, especially sa gingharian sa Ginoo. Mind you, mga igsuon, ang Ginoo gamit din siya of person to bless other person. Dili naman ni siya literal nga munaog ang mga mana or bundak ang Ginoo bugas. No, dili na siya mga igsuon. Ikaw na mismo ang gamiton sa Ginoo. Amen. Gusto ba taana or gusto pagyapon nato nga katugit kita gyapon ang sige pangayo. Ako mas gusto ko nga ako na ang muhatag, no? Kaysa ako na ang sige pangayo because it signifies na gi-bless na ko sa Ginoo. No, gi-bless na ta sa Ginoo. So, abound means no to overflow or exceed. Declaring 2026, mo exceed ta mga igsoon. Amen. So, God wants you to abound in charity because generous heart is a vital fruit that God is blessing you. Huwag akong giingon ganina. Open doors to even greater abundance. Kisay gusto greater abundance. Nga dili na lang hantod karong adlaw but sa sunod ug sa umaabot na paghihapon. Puno pagyapon ang imong bulsa. Puno pagyapon ang imong ATM. Amen? No, nagpanubra-nubra na. So in application mga igsoon, God wants us to have a daily dependence on the Lord. No, mo man gitulo sa Ginoo dito sa iyang katawhan sa mga Israelites nga mahimo silang daily dependent sa Lord. Gather only today's portion, reject hoarding, greed, or selfishness. Kung naa ganit aning hoarding, greed, and selfishness, disugid kaayo mahimong generous. No? Disugid kaayo. Nga naman mag-hoard ang isa ka tao, nga naman mahimo siyang greedy, nga naman mahimo siyang selfish. Tungod kay, wala siya nag-depend sa Lord, mahadlok man siya mahutdan, wala man sa huna-huna nga mag-provide yapon ang Lord. No? Hindi na ingon niya, kung mo seed ka karon, ingon ni Pastor, ang imuhang giseed, in fact, i-provide pa na sa Ginoo para makaseed ka. No? Mauna siya. So nga mag-hoard man ta, so dapat dili. Wala na mga igsoon. Wala sa Giant Valencia kaning mga hoarding, greed, o selfishness. Amen? Year 2026, mga generous na ni sila. Tanaw ng mga dagway, ana. Generous na ni sila. And mag-depend na kita sa Ginoo daily. No, ibutan na to sa una-una nga daily gid ka provide ang Ginoo. Katong mga 40 years nag-provide ang Ginoo. Karon pa kaha mga igsoon nga mas damor nakagi-bless sa Ginoo. Number 2, ingon dira paliho ko flash, honor the Lord with rest and obedience. So i-honor nato ang Ginoo sa ato ang time, sa atong panudlanan. Ingon dira, be generous with your time for God. Prioritize worship, rest in Him, and service. Give Him the first and best of what He provides. Dili ta mahimong generous mga igsuon kung sa gingharian sa Ginoo is dili ta gahatag. Amen? No? First priority nato dapat dira sa Ginoo mas the more ta mahimong generous. Pakitapi ko sa imo ang tapay kay murag naghagok man na siya. Uyuga sana siya be, uyuga. Huy, be generous. No, kay murag naghagok na mga igsoon. So, honor the Lord. Kung i-honor nato ang Ginoo dito sa back to the story of Mana, no? Nagmilagro kaduwa ang Ginoo kay nga naman
protection ang gihatag sa Lord. Pagka 7th day, it's assurance na pagka 7th day, kung mag-rest sila sa Ginoo, dili sila mahutdan. Napasa ato ang mindset nga, dili sa gid ko muhatag karon oy karon nga kanang week, or dili sa gid ko musimba karon kay kanang kailangan ako maningkamot sa, no? Or dili sa ako mag-devotion, no? Dili na malikayan, miskan mga Kristohano na ta. Pero, I do believe tudluan ta sa Ginoo nga next year, lahi na itong mindset mga igsuon. Ato anang i-honor ang Lord sa every aspect sa atong kinabuhi. Gusto tang abundance, gusto tang mahimong generous, i-honor nato ang Ginoo, mahimutang obedience dira sa iyaha. Amen? This is to unlock the key of abundance diya sa Lord. So, mahimutang generous sa atong time. Dili pwede po nga muhatag lang ka sa imong tithes pero wa kay simba-simba. Muhatag lang ka sa imuhang mga kuandra mo. For example, mga charity pero wala kay pakigrelasyon sa Ginoo. Dili po na siya may mga igsoon because ingon dira ang character sa Ginoo. He is holy and sovereign. No? Needed sa Ginoo ang imuhang time. Kung ang imong uyab, ang imong bana is naga-require sila of time sa imuha, ang Ginoo gyud labaw na gyud ang Ginoo ga require og time sa tuwa. Special time para sa Lord. Amen. Amen. Dali ra ta mahuman mga igsoon. So ingon dira sa number 3, remember the Lord's faithfulness. Dili nato kalimtan kung unsa ka faithful ang Ginoo. Nakita naman nato no sa story of Mana nga grabe kaayo kalimtano ng mga Israelites. Weeks lang gikan sa ilang milagro. No, nalimtan na nila ang kamaayo sa Ginoo. And throughout the year, taas pa ang tuig sa 2026, dili dapat nato malimtan kung unsa ka faithful ang Ginoo sa ato sa year 2025 o way back man ta sa pila ka years nga gi-provide sa Lord, nga gi-protectionan ta, dili lang ikaw but imong pamilya, no? Nag-ingon dira ang pulong sa Ginoo nga ang promise sa Lord nga miskan ikaw lang karon ang nahimong faithful, but the Lord also extend His protection sa imong pamilya. And that is the very kanabitang makaingon ta nga grabe ka privilege asa man ta manguha na nga security, no? Kita ga-inquire ta sa mga insurance, ga-pa-insure ta, but in the Lord mas the more ang assurance nga gihatag sa Lord. As long as nga dili nato kalimtan kung giunsa ta pagtipig sa Ginoo. Amen. Never forget how God delivered and provided. Share your testimonies. No, i-share na imong testimony igsoon kung giunsa ka pag-provide sa Ginoo. May kag dili lang ta mag-share or nga ipanalaminan ta kay basin mangayo to si kuan si ate or mangayo ka mong igsoon. No, share your testimony mga igsoon. No, ayaw tipigi. Tipigi ang imuhang pagtuo sa Ginoo, pero ayaw tipigi ang blessings nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Because your blessings is to bless others gyapon, dili lang na para sa atoa. Amen. Amen. No, short testimony lang mga igsoon, year 2025 no, by faith nag-review ko sa Davao no, mga igsoon ang ako ang salary gyud is dili gyud siya ingon ana kanang enough lang gyud siya para sa daily needs. But very expensive gyud kaayo mga igsoon para sa ako nga moatog Davao every week, and makagasto ko 2.5 to 3K every week. And then beyond na siya sa ako ang income, no? But by faith mga igsoon, no? By faith nga nagpray ko sa Lord nga Lord, ikaw na gyud bahala ani, no? Every week ko gaato sa Davao, and indeed mga igsoon naka-experience jud ko anang ginaingon nga nag-provide yun ang Lord of mana, no? Na ay mga tao nga gigamit na dili beyond imagination nga kani nga tao is mo hatag, mo sponsor mga yun ana dito mga igsoon. So I believe nga kitang tanan naka-experience ana na grabe pag-sustain sa Lord sa atoa. And kitang tanan natay mga testimonies. Daghan naman tag mga nadunggan na mga testimonies diri sa atubangan or sa atong mga kaigsunan. Akong prayer na kita na pud ang mo testimony sa kamaayo sa Ginoo kung giunsa ta pag-provide sa Lord. No, excited ko nga year 2026 daghan na ang mag-testimony nga oy grabe na kayo ang pag-bless sa Ginoo sa iyang kinabuhi, no? Kisay gusto ana matag usa tanan ta mga igsoon ibig sa atong
family, no, nag-design ta nga year 2026, daghantag mga testimony nga gi-answer sa Lord, gi-bless ta sa Lord, o kita na pud ang ga-bless sa uban nato nga kaigsuonan, dili na kita ang gapangayo. Amen? So, kung gusto tag double portion sa Ginoo, mag-rest ta sa iyang presence, mga igsoon. Dili na to siya kalimtan, no? Kung naman sa atuangan, dili pa mawala ang mga anxiety or unsay mga doubts na to sa umaabot, remember the Lord's faithfulness, mga igsoon. Dili gid ka mapakyas, no? Grabe, kung nata sa mga down moments sa to, maging malikayan nung nga, agihong tagpagsulay, agihong tag mga testing. But always lang yun nung nga, ito ang hinumduman nga, sa una mang ganit, na kaya mang ganit ako, nga, giubanan ko sa Ginoo. O, testimony ka mo mga igso, ano, grabe na gid ka pulpa, nga, makapasar, bagit ko ani, nga, dugay na mga ko ani, nga, stagnant, no? Imagine, 8 years, gikas akong pag-graduate, nalimtan na ako ang mga lesson ako sa una, pero nag-inom ko sa Lord, sa una mang gani, Lord, imo manggay kong gipapasar sa CMU, imo manggay kong go through, manggay na ko tanang mga thesis sa CMU, sa mga kuan sa una, karon pa man kaha nga, this is your kanamparan ni sa imong kahimayaan. So indeed, mga igsoon, gitubag yun sa Ginoo, no? You-remember lang nako kung unsa kagamhanan ng Ginoo sa pag-provide sa ako, sa paghatag og wisdom ug knowledge, and that wala gyud ko napakyas, mga igsoon. And I do believe you are more than able pod nga mahitabo na sa imong kinabuhi. Amen? Amen. Amen. Ingon dira sa ato ang conclusion, no? Palihog ko ma. The happiest people aren't those without needs, but those who let God meet them daily. Lahi pagyapon mga igsoon ang kalipay kung gitago sa Ginoo ang imong panginahanglanon. Biskan daily lang na siya, pero makita nimo ang milagro sa Ginoo. Amen. No, damana nga gihatag sa Lord sa una sa Old Testament, ang iyang gihatag gamana sa New Testament sa atong generation is the bread of life, which is Jesus Christ. No, the gospel of Jesus, ang salvation nga iyang gihatag sa atuang nga dili na siya madugta, dili siya ma-spoil, and atuan ni siyang i-remember, mga igsoon, atong tipigan. And are we ready? Nakita na po ang gamiton sa Ginoo to bless others. Amen. Amen. Malindog ta, mga igsoon. Hallelujah. No, let us pray to the Lord. Pasalamatan nato ang Ginoo. Pasalamatan nato siya una sa tibuok tuig or sa tibuok na tong kinabuhi kung giunsa ta pag-sustain sa Lord. And after that, let us pray dayon sa ato ang mga kung sa man imong gikabalak-an next year, kung sa man ang imong gusto nga mahitabo next year, ato na nang i-pray sa Lord, ato na nang pasalamatan sa iyaha karon pa lang daan. And then let us declare that year 2026 is the breakthrough of our generosity, the breakthrough of our abundance. Amen? Come on, let us muduol ta sa Ginoo. Pasalamatan nato ang Lord. Yes, Lord, hallelujah. Praise you, Lord God. Despite of everything, Ginoo, throughout the year, even sa tibok na akong kinabuhi, oh God, ako kang gipasalamatan. Dako kayo akong pagpasalamat diha sa Ginoo. I remember all things, Ginoo, nga imong gihatag sa ako, mga milagro nga imong gipasinati sa ako, Ginoo. Ako nang gipasalamatan dira sa imo, ha. I do believe, oh God, nga wala gid ka nagkulang. Yet you provide all my basic needs, and mas nagtuo ko even ang akong wants, oh God. You will provide, Lord, for the advancement of your kingdom, oh God. Come on, pasalamati ang Ginoo, igsoon. Ibuka na imong mga bakbak. Ayaw i-hoard sa Ginoo ang imong pagpasalamat. Karon pa lang daan, practice ang paghatag, ang pag-honor sa Ginoo, pinaagi sa atong pag-declare o pagpasalamat dira sa iyaha. Hallelujah. Hallelujah, oh God. Holy Spirit, we thank you for everything, for reminding us kung unsa ang dapat na mo i-prioritize, kung unsa ang dapat na mo makatunan. And let us pray kung unsa man ang imong gusto may tabo sa imong
2026. I-pray na to na sa Ginoo mga igsoon. Yes, Lord, my prayer today, O God, kung sa man ang nasa kasing-kasing sa akong mga kaubanan in this room, Lord, ang ilang i-utter ng mga pag-ampo dira sa imuha. Kung naman sila yung mga kabalaka, O God, I pray na imong tangtangon. I pray nga ilang maaplikar ang imong character dira sa ilang kinabuhi, O God. And I pray that year 2026, O God, this is the year of abundance, O God. And the generosity will abound as Lord. Salamat, Ginoo. Salamat daan, Ginoo, sa tanan imong pagabuhaton, O God. Hallelujah. Let's sing the song, Thank You, Lord, sa Ginoo, mga igsoon. Thank you, Lord. With a great Ang imong pagkanta karon, simbolo na siya sa imong pagpasalamat sa Ginoo. With a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've done in my life. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me a light. Ang igsoon, kung di sa Thank Lord. you, Lord. Kung sa kaniya pag-bless Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sin and my shame. You took my sickness. Yes, O God. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Lord, with a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, thank you. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, O God. Indeed, Lord, you are so great and mighty sa among matagos nga kinabuhi, O God. You hear every prayers na gi-utter, O God, sa imong katawhan. Even, Lord, ang among kasing-kasing, Lord, puno sa pagpasalamat, dili puno sa pagpagutbut, O God. But puno sa pagpasalamat sa imong pagabuhaton sa amuha, Ginoo, sa sunod tuig, O God. Karon pa lang daan, Ginoo, nagmaya na among matagos nga kasing-kasing, O God. Because we are grateful, O God, the generosity will abound on us, Lord. Yes, Lord. Mo nang among balik, Ginoo, sa imong pag-sustain sa amuha, nga mahimong manghihatagon, Ginoo, sa usab kay mo na mo, O God. Salamat, Lord, at everything, Lord, among nakatunan, dili may mong kawang, your character, O God, masunog sa mong matagos nga kasing-kasing, that you are faithful, you are merciful, you are gracious, you are a faithful provider, you are sovereign, you are holy, Ginoo. And that, Lord, ma-apply na mo sa mga tagusa nga kinabuhi nga mahiming dependent sa imo daily, O God.
na mo rest mi sa imong presence in honor, O God, sa imong kamaayos ka namo. Even Lord, to remember all your faithfulness na gibuhat sa amo, O God. Sealed at everything, Lord, nga naamong nadawatan karon nga kabuntagon. Hallelujah, oh God. Thank you for everything, Lord. Thank you, Holy Spirit, for giving us the fresh manna from heaven, which is your word, Ginoo. Salamat nga mugawas mi in this room, Lord, nga naay kalipay, oh God, na ang joy of the Lord, yung may mong strength sa mong kasing-kasing, oh God. Huwag masinati sa mga tao nga connected sa amwa, Ginoo. Salamat sa anang anointing, oh God. Thank you for everything, Lord. We bless you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen.